Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balab ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-Labag with Evidence. So ito kabibig ang ating pag-uusapan ngayon. Bardagulan ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson. Nako po. Senator Ping Lacson tinawag na aso. Hindi na daw. Kung may tuta daw, may aso daw din kabibig. O eto kabibig, natatawa lang talaga ako sa bangayan ng dalawang ito. Pero si Senator Alan Peter Cayetano ba, yung way niya to attack Senator Ping Lacson is very, ano tawag dito, professional. Oo. Yung hindi yung parang ano ba, parang chismosa lang pala ka, hindi ganon. Yung parang nagpaparinig, hindi. Talagang straight to the point and the same time, parang totoo din. Parang bahala ka na, parang mga ano ba, metaphor. Oh, metaphor talaga, no? Parang metaphorical, ano, meron bang ganon? O metaphor style ang atake ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson. Ang talo ngayon si Ping Lacson kasi asar na asar. Una si Senator Cayetano, wala lang, cool, very chill, di ba? O eto kabibig, ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sabi niya, Senator Cayetano, Soto at Raffy tuta ng Malacanang. Erwin, tuta lang ni Lacson. Lacson, aso. Ay, nako po. Muling uman ng reaksyon si Senator Peter Alan Cayetano matapos ang tawaging tuta ng Malacanang sina Senate President Pro Tempore Tito Soto III at Senator Raffy Tulfo. Habang inilarawan naman ni Senator Erwin si Senator Erwin Tulfo bilang tuta lang ni Lacson. Sa isang Facebook Live nitong ngayong araw na to, sinabi ni Cayetano kasi si Senator Tito Soto at Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin, tuta lang ni Lacson. Iginiit din niya na hindi umano ang Malacanang ang may impluensya kay Erwin Tulfo, kundi si Senator Ping Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang kasi may hawak sa kanya ni Senator Lacson na may alam sa kanya. Ooh! May alam sikreto si Senator Lacson laban kay Erwin Tulfo. So posible, kung itong si Erwin Tulfo papalag or babaliktad, nako, siya ang susunod na kakasuhan. Ay di ba, may sinabi si Senator Alan Peter Cayetano na dapat 14 sila nung senator, 'di ba? Dapat 14 sa majority block sila. Pero yung isa ay hindi tumuloy kasi takot daw. Takot kay Ping Lacson. Kasi isang salita lang ni Ping Lacson, nako, makakasuhan ka talaga. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Oh, ito yung ito naman komento ng ating mga netizen. Very APT descriptions of political animals in our midst. One can just imagine how difficult, exhausting, and exasperating it was for Lino to be around his two older siblings. Tama naman kasi, inistalo, yun din ang pananaw ko sa kanila, di ba mga kabibing? Yun din ang pananaw ng ibang netizen. Ano ang klaseng aso si Pink? Hala, dami na namang magalit sa pulgas kay Senator IBC. Masigit na Mariel talk kasi yan. Legit Senator Alan Peter Cayetano. Nice na. Iba talaga pag attorney mag-isip. Totoo, di ba? Tama po. Tama, totoo naman, di ba? Aray no. Yes, SP Cayetano, di ba? Agree ang mga tao sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano. So, si Raffy Tulfo at Tito Soto, mga tuta ni BBM. Tapos si Ping Lacson, isang malaking aso. At ang tuta ni Ping Lacson ay si Erwin Tulfo. Kasi si Ping Lacson may hawak kay Erwin Tulfo. Na kung papalag si Erwin Tulfo, nako, may mga dalang nako, mayayati talaga yan si Erwin Tulfo. So ito kabibig, ang video ni Senator Alan Peter Cayetano on how he able to describe this people. Grabe talaga. Ikaw na, Senator Alan Peter Cayetano. Ito na, Kabi. Makinig tayo. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Ala ka. Ba't doon mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si
si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Oo. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Oo. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin 'yon. Oo. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1 2 3 4 5. Isang araw ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa iyo. Gusto mo? O yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Tama. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Ayun pala. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. Ooh. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. Oh, yun pala. Yun pala ang ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano. May hawak pala na mga karumal-dumal. 6? 4? Naku, kaya pala kontrolado ni Ping Lacson si Erwin Tulfo. Kasi sige Erwin Tulfo, tahol ka ng tahol diyan ha. O kalabanin mo si Alan Peter Cayetano kasi pag hindi mo kakalabanin yan, may hawak ako sa iyo. Tama nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kami lang diyang 24 nag-usap-usap. Sometimes nagiinuman kami. Sometimes they open up something to us. Oh, di ba? So, kailangan talaga tama yung mga statements na lumalabas sa inyo. Kasi yung Senator Alan Peter Cayetano, may mga hawak din yan. So, ngayon, nahubaran talaga itong si Erwin Tulfo. Madami din pala yung sikreto si Erwin Tulfo. At hawak ni Ping Lacson. Kaya si Erwin Tulfo bigla na lang tumatahol ngayon. Tumituhol kasi tuta. Tuta pala siya ni Ping Lacson, no? Grabe naman yun. Oy. Kaya nga si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na niya magpapatulfo. Doon na siya sa isang tulfo, si Ben Bitag. Eto kabibig. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano para kay Ben Bitag. Ito. Magsusumbong ako sa Tulfo. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Raffy. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno. Tama. 'Di ba? Walang tinatago walang 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita ko, di ba? Pero si Erwin at si Raffy, paano ko re-respetuhin? Di ba?
alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tama. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, Tama. di ba? Huwag tayo magdebate ng Ala. kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. Oh, 'di ba? Halata na alam na natin kung ano ang hawak ni Ping Lacson laban kay Erwin Tulfo, contractor, flood control. Agoy, hubad na hubad, wala na. Sira na ang political career ni Erwin Tulfo at Raffy Tulfo. Wala talaga. I don't know kung meron pang maniniwala sa kanila kabibig. Oh, ito pa again. Pakinggan ulit natin to. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Ay, Hindi na po talaga tuta to. si Senator Lacson, aso na po siya. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta ng lang ni Malacanang. Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson O, 'di ba? na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O yung contractor na balik-balik sa office mo. Agoy. Yung contractor sa party. O, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Diba? Agoy. Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Oh. Then basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Goodness. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Tama. Diba? So I won't go there because I don't want to talk about that now. And So ito ang komento ng ating mga netizen dito Tama sa pool ang galing magpaliwanag ni Sir Cayetano. Nadali mo SPAPC, good job. K9 na si Lacson kasi matagal na. Si Erwin Tuta pa lang yan kasi bago lang yung Senado. Ang ganda ng pagkaka-explain. Aso pala. Sa pool na sa pool. O, di ba? Ang galing bumanat mahinahon pero may laman. O, di ba? I told you. Very professional. The same time, maintindihan mo talaga. Hindi katulad ng Lacson, banat ng post-post sa Facebook, sa Twitter, sa X. Pero parang latang walang tunog. Shih Tzu po siya. Hindi lang aso si Lacson, K9 pa. Pink na aso. Lacson ay tulisan hanggang ngayon tulisan pa rin. Hindi na tuta, isa siyang wolf. Tama po kayo, baka K9 na. Bang! Pinky, sagot. Nadali mo, Sen. Buwaso na yan. Tama ka, Senador. Tama, aso na siya. Tama po. Aspin po, asong Pinoy. O yun, kabibig Yun ang ilang komento ng ating mga netizens. So tama ba ang pag-describe ni Senator Alan Peter Cayetano, kina Lacson, kina
Soto, sa dalawang magkakapatid na Tulfo. Nako, sirang-sira na mga dalawang Tulfo. Buti nga sa inyo. 'Di ba mga user kayo eh. Ginamit niyo ang mga tao. No, mapaprograma kayo sa inyong mga sa mga ano ba yung mga programa niyo para makakuha ng ano simpatya ng tao. Ngayon hubaran kayo ni Alan Peter Cayetano. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Pero by the way, sabi nga ni Rafi Tulfo na ang kanyang number one priority ay ang OFW. Ano bang nagawa mo sa OFW kung number one priority kaming mga OFW? Meron ka bang programa para sa amin? Hindi yata namin naramdaman na you're existing or meron kang nagawang programa para sa mga OFW. Tapos prioritize, number one priority mo kami? Sang banda? 'Di ba? Hello, wake up. Tama na po. Wag na po ninyo kaming gamitin sa mga show niyo. Kasi parang sukang-suka na kami. Sukang-suka na yung mga style niyo, 'di ba? O yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.